na po tayo. Hello po. Live na naman po tayo. Hello. Live na tayo, guys. There's only you in my life. Hindi ko pala na-charge. The only thing that's right, my first love. Sino ang iyong first love? Sabi sa Revelation, do not forsake your first love. There's only you in my life. Teka, ulitin natin. Ulitin natin, guys. Hindi na, huwag na, okay na yun. The only thing that's right. Hello, Ate Jen. Sino-sino kayo nandito dyan? Sino-sinong present? Malaga po ang ating pag-uusapan, kahit na ito'y simple. Pero marahil hindi natin napagpuna noon, so dapat natin mapuna ngayon. Ha? Andyan si Pastor Etienne. There's only you in my life, Jesus. The only thing that's right. First love. Nasa na kayo? My first love. You're every breath that I take. Ganda yan. Gawan ng worship song. Hello! Andiyan na si Pastor Dindo namin. Pag-aaralan natin, sundan natin yung ating pinag-aaralan. Nasa part 12 na tayo. Ano ang pakinabang kapag tayo naging banal? Ano-ano ang pakinabang? Ano-ano ang mga inihanda ng Panginoon bago palalagyan ang sanglibutan para tayo ay ihanda. Yan. Yan. Medyo gabi na rin naman. Panalo daw boses. Ito yung mga kanta ng araw ni Kuya Richie. Ganda gawing worship, di ba? There's only you in my life. Yan. Medyo binibilog pa eh. Alright, let's do it. Andiyan na. Tama-tama, 6:02. Simulan na tayo. Naipasa nyo na ba? Andiyan na, naipasa na yata. Dito sa kabila, ay hindi naman naipasa nila. Wait lang, ipasa ko muna. Naipasa na yata. Dito sa kabila, ay hindi naman naipasa nila. Wait lang, ipasa ko muna. My first love. Alam ba pag first time mo nadama o tinatawag na first love mo talaga, kasi akala ng iba ay first love na agad. Iba po, nagtaka ka, sunod na taon, nag-iwalay kayo, tapos nakakita ka uli ng bago. Sabihin mo naman siyang first love ko. No. Ang first love, kapag ito tunay na dama ng tao, lalaki man o babae, ito po ang sinasabi ng Panginoon sa Bible na virgin ka. Ito ang mga bride ng groom, ng mga virgin. So, sa pag-aasawa, sa pag-girlfriend, sa pag-boyfriend, katulad ng yung babae na nakalimang asawa,
sa na Samaritana, nakausap ng Panginoong Yesus doon sa balon. Doon niya unang pinahayag kung sino siya. Pinakilala niya talaga sarili niya, siya ang Misaya. So, nakakapagtaka. Bakit doon pa sa, kumbaga, maruming babae, nakalimang asawa, ha? Ang asawa niya kasalukuyan, hindi pa niya tunay na asawa. Hindi naman sinabi kung kabit siya, pangalawang asawa siya, or what? Yung sinabing hindi niya tunay na asawa. So, nung narinig niya si Jesus, ang boses ni Jesus, very powerful. Pagka inihayag niya sa iyong sarili niya, mabibighani ka. Yan sinasabi, there's only you in my life. Yan mga ganyan. No? Ito yung biglang nadama niya. Ang hindi niya nadama. Biglang niya iniiwan ng balon. Tumakbo doon sa bayan para tumakbo siya sa bayan. At kausapin niya, yain yung mga kababaihan doon sa balon. Malayo-layo niya siguro. Unang-una, mga kababaihan doon, sigurado kilala siya na marami siyang asawa. Na kumbaga hindi matino na babae. Pero nung oras na yon, nung narinig niya ang boses ng groom, ng boyfriend, ng first love niya, nadama niyang hindi mahulilip na pag-ibig. Yun, sa oras na yun, naging virgin siya. Tingnan mo ang resulta pag naging virgin ka. Pagdating niya doon sa mga tao na guhusga sa kanya, hindi tiningnan ang nakaraan niya. Tiningnan ang anointing na nasa kanya, na naibahagi ng salita ng groom ng the anointed one, ng first love niya. Kaya nagsamahan sila lahat. Yun ang una-unang babaeng ibanghilista. At ang tangi-tanging unang babae na pinayagan ni Jesus kung sino siya. Sabi ng babae, alam namin pag dumating ang Masaya, paliliwanag sa amin lahat ito. Sabi ni Jesus, ako na ito. Nung narinig niya si ako nga, doon ang pag-ibig na tunay. Akala mo may boyfriend ka ngayon. Marami kang boyfriend, no? Pero isang araw, hindi mo pa pala natagpuan ang first love mo. Ang first love, tandaan mo. Walang first love. Kung Kristiyano ka, na ang babae niya, ang lalaki na yan, ay hindi kinatawan ni Kristo. Kaya minsan nakakapagtaka, bakit yan? Talagang mahal na mahal mo yan. Eh, first love ko yan eh. Ang lalaki ganon, ang babae ganon. Kaya, ano man ang nakaraan mo, ano man, ilang lalaki man pinanggalingan mo, ilang babae man, sa oras na yan, pag nagtagpo kayo ng first love mo, hindi mo binibilang ang nakaraan niya para sa iyo siya ay virgin. Ikaw rin ay virgin sa kanya. Kasi ang virginity ay ang first time na dama ang tunay na pag-ibig. So guys, kung may asawa na kayo at wala na pag-asa, no? Huwag ka na magana. Alamin mo na lang, i-build up nyo na lang pareho ang pagiging virgin nyo sa pamamagitan ng pag-ibig, na pag-ibig ng Espiritu na buhay natin na nananahan sa puso natin. Yan yung virgin. So, walang tinitingnan na marumi, walang tinitingnan na nakaraan, walang selos, walang sinasabing, Adan, mahal mo ba talaga ako? Walang ganyan. Pero silang virgin. Dahil wala ka na nakikita pang kalaban mo. Nakatingin siya sa ibang babae. Eh, ano ko nakatingin? Ako first love niya. Kaya hindi mo pwede sabihin sa kanya, Love, mahal mo ba talaga ako? Hindi pwede yun. Hindi ka virgin at hindi siya virgin kung ganyan. Walang first love. Wala ni katiting na katanungan ng pagdududa kung mahal ka niya. Yan ang love. First love. Alright?
Ba't tayo napunta dyan? My first love, you're everything that I need. Yun ba yun? Alright, let's do it. Hala, andyan ang aming ate Sheena. Alright, so ipagpatuloy po natin. Naku, naka 10 minutes na kagad tayo. So, Ephesians chapter 4, verse 11 to 12. Diyan muna tayo. At ating basahin muna sa 11. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y evangelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Tingnan niyo po. Gusto ko lang ma-distinguish natin sa King James Version. Sa King James Version ganito. Tingnan niyo po kung yung pagpumuna kayo. And he gave some apostles, number 1. And some, lagi may some. And some prophets. Kahit sa Tagalog, ganyan na yung pagano. And some evangelists. And some pastors. Pagdating sa teachers, wala na. And some teachers. Pero pwede kasi sa construction ng English na walang and some. Pero tingnan mo, hindi nagkataon na binanggit niya, and some pastors and teachers. Ang ibig sabihin, ang mga pastor dapat teacher din. Alright? Tatagalog na rin pagka-construct. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y evangelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Ang pastor at guro halos nagkadugtong. So hindi tayo pwede magpastor, hindi tayo guro. Kasi ang pastor nagtuturo. Correct? Verse 12, sa ikasasakdal ng mga banal. Ito ang mga nasa verse 11. Karamihan sa mga ito, maliban kay Pablo, naging disipulo. Ang disipulo, mga estudyante. Ito yung tagasunod ni Jesus. Uulitin ko po, iba po ang disipulo kaysa sa mga apostol. Kaya yung tinuturo sa atin, marahil ay hindi natin napagpuna. Wala, nandiyan si Pastor John. Nandiyan si Pastor Jing. Hello. Na ang gusto ng karamihan ng church at binabanggit lagi na maging tagasunod tayo ni Kristo, hindi po masama. Hindi po masama. Ganyan po ang simula ng mga apostol. Naging disipulo muna sila, naging tagasunod ni Kristo. Ngunit, sabi ni Kristo, magalak kayo kapag ako'y umalis. Huwag kayong malungkot. Dahil pag alis nga naman ni Jesus, bumalik siya sa kanyang mga disipulo, mga estudyante, mga tagasunod. At ang mga disipulo ay nagkaroon ng buhay ni Jesus, si Kristo. At ang mga disipulo naging buto at laman ni Kristo. At kapag nahayag ang buhay Kristo ng mga disipulo, mahayag din ang kaluwalhatian ng Diyos. Mula noon, kung mabasa mo sa Book of Acts, natapos ang kanilang paging disipulo, tagasunod ni Kristo, nung sila'y nabaptize ng Holy Spirit. Doon nagsimula na sila naging apostol, hindi na disipulo ni Kristo. Dahil si Kristo, si Jesus, ay sinusundan, nagpaturo kay Jesus ang mga kanyang estudyante, itong mga disipulo. Ngunit, nung umalis na si Jesus, sabi niya, magala kayo. Dahil pag hindi ako umalis, hindi kayo magiging ako. So, nung sila ay nagiging si Kristo na kumbaga, dahil ang buhay nila Kristo, wala na sila ibang buhay kundi si Kristo, doon nagsimula ang na-perfect sila.
Ibig sabihin, pag tagasunod, estudyante, tagasunod ka lang ni Kristo, maiwan ka tagasunod, kapatid. Hindi ka mapi-perfect. Hanggat hindi naging kung ano siya, ganun ka sa mundong ito, hindi ka ma-perfect. Alright? Unang Juan 4:17, kung ano siya, ganyan kayo sa mundong ito, sabi ni Apostol Juan. Dahil itong mga apostol, propeta, evangelista, pastor at guro, sila po ay na-perfect na. Wala pong ganitong posisyon nung si Jesus ay nasa mundo pa at kasama niya ang kanyang mga disipulo. Wala pong apostol noon. Wala ring propeta sa kanila, wala ring evangelista sa kanila, wala ring pastor at guro. Ngunit noong bumaba si Jesus sa lupa, namatay at umakyat sa langit, dala niya mga bihag, Efeso 8, 4:8, 9, at sa verse 10, Ephesians chapter 4, siya daw na bumaba ay umakyat din sa langit. At saka pinadala niya ang kanyang mga gifts, ang mga kaloob, at pinagkalooban nga. Ang ilan ay mga apostol. Dito sa pagkaloob na ito, dito po naganap na itong mga taong ito na hindi mga perpekto ang kanilang alam sa kanilang Kristyanismo, dito po sila na perfect. Unang-una, tinanggap nila na sila'y binanal. So, ang trabaho ng mga ito, sa verse 12, sa ikasasakdal din ng mga banal para ma-perfect din na ang mga saints o banal. Dahil hindi pwede na magsakdal o mag-perfect sila ng mga banal kung sila mismo ay hindi banal at hindi na perfect. Malinaw naman siguro, basahin mo. Itong 5 nasa ministry na ito ay pinagkalooban o nagkaroon ng gifts from Jesus Christ sa mga katauhan ng una apostol. O ang mga apostol, yan ang unang pinadala. Sila yung arrowhead. Nakita mo yung pana, mayroon siyang matulis sa dulo, yan ang apostol. Yan ang una. Yung dulo ng pana. Tapos itong mga, yung kanyang yung kanyang katawan ng pana, mayroong parang balahibo ng manok sa dulo, kung ganoon, para may giya, para may guide. Yun ang dulo. Ang una, ang ulo, yung matulis doon sa dulo ng pana. Ang huli ay yung giya o yung balahibong manok dito. No? Parang ilisi, parang timon. Dahil yan ang guro. Pero lahat ng ito, propeta, ebanghilista, pastor, at guro, ay nakinabang, nakalusot doon sa binangga ng apostol. Itong matulis na bagay dito. So sa pana, pag pinadala ka ng Panginoon, boom! Ang unang bumangga sa gates of hell, ito mga apostol. Lahat ng mga apostol, pinatay. Ulitin ko. Walang apostol na hindi pinatay. Dahil lahat sila ang unang bumangga sa pader, sa pintuan ng impyerno. Gates of hell shall not prevail against thee, sabi Jesus Christ, sabi sa kanila. Pagdating ng araw na yun, bigay ko sa inyo mga susi, naging apostol sila. Walang hindi pwedeng mawasak na pintuan ng impyerno. Ano mga pintuan ng impyerno na matindi? Yung ating lumang kamalayan, pangunawa na tayo likas na makasalang tao lamang, hiwalay sa Diyos. Yan ang unang pinto. Tapos sunod dyan, may mga sakit, kung ano-ano. Okay? So, nakinabang itong katawan dahil dito sa
arrowhead itong apostol. Pag pinadala sila ng Panginoon, hanggang sa mapudpud sila, mamatay sila. Kaya ikaw at ako, pastor, guro, ngayon, propeta, evangelista, nakinabang dahil sa mga apostol. Ang tanging apostol na hindi pinatay, pero sa prinsipyo, siya ay pinatay na rin, si Apostol Juan. Pinakuluan siya sa kawa ng Haring Nero ng ilang oras, at ang kawa ay may laman ng mantika, oil. Sa akala ng hari, patay na yan, sige, hanguin na. Ang ginamit nila ay yung sagwan. Hinahango at pinalabas sa kawa. Bumagsak si Juan sa lupa na puro sa garden ni Nero yun eh. May mga buhangin doon. Ni mata ni Juan hindi nasira. Buhay si Kuya Juan. Sa galit ni Nero, sabi niya, natin pwede patay pala ito. Tapon mo ito sa Patmos. Sa island of Patmos. Nakita ko yung sa mapa, ang island of Patmos. No? Papunta ka ng Greece, dadaanan mo yan from the west or from the east. Ito ay tourist island na ngayon ng Greece. Anyway, doon nag-iisa siya. Kinulong siya doon sa island na yon. At doon natupad ang sinabi ng Panginoon sa kanya na hindi siya mamamatay kung hindi ako babalik. So doon, in the spirit, I was in the spirit, sabi niya doon sa Revelation chapter 1. At nagkita kami ng Panginoon. Sabi ng Panginoon Jesus sa kanya, isulat mo. Doon napatunayan na hindi namatay si Juan, the beloved. Yung mahal na mahal daw siya ni Jesus. Kung hindi sila nagkita muli o kung hindi bumalik si Jesus. In a sense, bumalik si Jesus, nakita sila. At si Juan namatay mahigit 100 sa katandaan. Hindi siya pinatay. Pero in the sense, bago siya mamatay na gano'n, pinatay na rin siya. Pinakuluan ka. Ikaw man pakuluan na silang oras, no? But dahil sa anointing ng Panginoon sa kanya, hindi siya namatay dahil hindi pa sila nagkita uli ni Jesus. Okay? Now, anyway. May mga pasakayli tayo. Kailangan no? Verse 12, sa ikasasakdal ng mga banal, hindi ka pwede isakdal kung hindi ka muna banal. At hindi ka pwede isakdal kung ang nagtuturo sa iyo ay hindi rin sakdal. Hindi rin na perfect. So, itong mga posisyon sa verse 11, kapag sinabi nating pastor tayo, na teacher tayo, evangelista tayo, propeta tayo, at na-ordain na tayo, kailangan natin unang-una tanggapin na tayo'y banal. Para maisasakdal tayo, ma-perfect tayo. Ang perfection, na tinuro natin isang araw, ito yung naipanganak ka na sa mundong ito. Naipanganak ka na. Pag baby ka na, kompleto ka ng senses. Pag hindi ka pa naipanganak, hindi ka pa pwede ituro o turuan ng iyong mga equipment. Ang sinasabing sa ikasasakdal o perfeksyon, ituturo sa atin kung paano gamitin ang nasa atin na. Ituturo sa atin kung paano gamitin ang ating mga sangkap. Nung hindi ka pa ipinanganak muli, likas kang makasalanan. Wala ka pang ganyang sangkap. Dahil hindi ka pa naipanganak man lang Hindi ka pa naibuntis, kumbaga. Ito yung mga naipanganak na. Naipanganak ng muli. Itong mga naipanganak ng muli, Juan 3:3 hanggang 7, sinasabi, ang pinanganak ng laman ay laman nga. Tayo yun noon. Ang ipinanganak ng Espiritu o ng Diyos ay Espiritu nga o Diyos. Take note. So, ang anak ng Diyos ay lahi ng Diyos at ang Diyos ay banal, sa makatuwid ang anak niya, banal. Pag hindi ka pang ganyan, wala ka pang mga sangkap na pwedeng
ituro sa iyo paano gamitin. Halimbawa, wala ka pang discernment of the Spirit. Hindi mo pa na-discern. Ang discernment or discerning ay iba sa pandama. Iba sa pang-amoy, na natural na pang-amoy. Pero ang discernment, ito yung pang-amoy, pang-dama ng Espiritu. Kapwa niya Espiritu na napupuna niya. Kapwa niya Espiritu ay nadadama niya. Hindi pwede sabihin na kapwa niya, no? Ang ibig sabihin ng kapwa, ay sinasabi kong kapwa niya Espiritu, Espiritu. Ito mga demonyo, sakit, kahirapan, Espiritu yan. Ha? Maging mga mata nitong mga possessed ng Espiritu, napupuna mo. Nung araw naman, hindi mo alam yon. Ang alam na natin noon, may multo, takot ka, di ba? Yan lang, takbo ka, balahibo mo. Nung panahon na yun, hindi ka pa naipanganak muli, hindi maituro sa iyo kung ano ang iyong mga iyong mga senses o mga sangkap. So hindi ka pa pwede isakdal. Nililinaw ko lang. Hindi pwede isakdal o i-perfect dahil walang ipe-perfect sa atin. Nang araw, hindi pa tayo born again, hindi pa tayo ipanganak muli, wala po tayong mga conviction katulad ngayon. So kung ilan sa inyo nagpapastor, nasa ministry, pero hindi pa naipanganak ng Diyos, hindi pa naipanganak ng Espiritu, hindi nyo pa matanggap na kayo binanal o banal. Pag ganon, patay ka pa. Hindi ka pa bumangon muli, so hindi ka pa pwede isakdal. Ang gagawin namin sa iyo, turuan ka o i-preach sa iyo ang mabuting balita para maligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay sa pamamagitan ng banal na pagkahawa. Okay? Pero kung ayaw mo makinig, dahil akala mo ang sekta ninyo ang tama na reliyon, abay, marami nagsasabing tama ang reliyon nila eh. Hindi po ito reliyon. Kapanganakan po ito ng Espiritu. Ang mga banal na binanggit dito sa verse 12, mga lahi po ito ng Espiritu na banal. Tatay nila, Espiritu na banal. So dito, maraming hindi nakakaunawa. Sa ikasasakdal ng mga banal, ang sabi nila ay bulaan daw tayong propeta dahil sinasabi natin na banal ang tao. Kapag ikaw ay napanganak na ng banal na Diyos, natural naman no, anak ka ng banal na Diyos, so banal ka. Hindi mo nga lang matanggap pa, kaya nandito tayo para ituro ito. Ito ang trabaho nitong nasa verse 11. Nung sila sunod-sunuran pa lang kay Kristo, hindi na naituro ito. Wala pa silang ganitong katauhan, wala silang posisyon, kumbaga na ganyan. Hindi pa sila apostol, hindi pa sila pastor, hindi pa sila guro, ano? Hindi pa. Pero nung sila ay nagkaroon ng buhay Kristo, doon nagsimula. Naipanganak sila kasi ng Espiritu. Nung nabaptize sila ng Holy Spirit, doon nagsimula. So, at sila ngayon ay naisakdal, na perfect nila. So, kailangan nila ituro ito dahil hindi nila pwede ituro ng hindi sila ganyan. Hindi mo pwede maibigay ang wala ka naman. So, paano nila maisasakdal ang mga banal? Sila mismo, hindi naniniwala na banal. Sila mismo hindi rin naniniwala na sila ay na-perfect na. Paano ka ma-perfect kung hindi ka nga banal? Ito, ang linaw, ayan, no? Sa ikasasakdal ng mga banal. Ha? Sa gawaing paglilingkod, natalakay natin last. Kailan ba yun? Tuesday? Ano ba ngayon? Thursday? Wednesday? Yeah, Tuesday yata. No? Doon yun sa understanding part 11. Alright. Now, tama ba ako? Part 12 na ba tayo ngayon? Tingnan ko kung part 12 na nga tayo, Dodong. There's only you in my life. Yes, part 12. Alright. Okay, so, ang ating pinupunto ay kung paano at ano ang mga pakinabang
kapag tayo ay naging banal at tayo na isasakdal o na i-perfect na. Kumbaga, naturoan tayo kung paano gamitin ang ating mga senses. Kasi baby na tayo, kumbaga naipanganak na, kailan natin lumago. Alright? Kung hindi ka pa naipanganak, hindi ka pa pwede turuan. Imalay mo man dito. No? Kaya marami mga pastor, nagagalit sa atin, dahil hindi pa nga sila naipanganak. Imalay mo nila sa pinag-uusapan natin, no? Malay man nila sa sinasabing pagtuturo sa mga senses na ito, mga sangkap ng mga banal. Alright? Unang-unang sangkap mo, ay buhay Kristo. Matindi yun. Ang buhay Kristo, kapuspusan ng Diyos dito sa mundo. Kaya ikaw at ako'y naging buto at laman ni Kristo. Kung ano ngayon itong buto at laman ni Kristo? Paano ngayon gamitin niya? Ha? Kaya naituro sa atin ng mga apostol na ito, itong mga nasa ministry. So kung graduate tayo ng Bible School, di ko minasama ang mga Bible School, ha? Graduate tayo ng Bible School, nagpastor tayo, pero hindi natin matanggap na tayo banal, ay patay ka, kapatid, patay. Hindi ka pwede sa tunay na ministry. Hindi pwede. Bakit? Hindi ka pa pinanganak. Paano ituro sa iyo ang ministry? Okay, tingnan mo dito sa verse 11. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Itong work of the ministry, ito yung mga departamento ng ating banal na bansa dito sa mundo. Katulad ng presidente, halimbawa, katulad ng Pilipinas, may presidente, meron siyang Department of Labor, Department of Education, Department of Health. Itong mga department, ito yung sinasabi sa ano tawag nila ng government yan, ministry of Labor, Ministry of Education, Ministry of Health. Bago ka mamuno ng ministry na yan, ito yung pastor, apostol, propeta, evangelista, guro, bago ka ipadala dyan, i-perfect muna ikaw. Ituro muna sa iyo kung paano ang iyong trabaho. Paano mo ngayon pangatawanan ang pagiging minister. So sa pagtuturo natin, malalaman mo kung ano ang ministry mo. Pero, kailangan naging tao ka muna, kumbaga. Naipanganak ka na nga muna para maturo sa'yo. Kung patay ka, paano may turo sa'yo ito, no? So maraming patay na nagpapastor. Ulitin ko po, maraming pastor na patay. Bakit? Hindi sila banal. Marami namang patay din na tumanggap na kay Kristo talaga totoo, sila'y binanal, hindi lang nila matanggap pa. Tawag sa kanila tulog, patay din. Ang tulog, patay din yan. So hindi mo perfect. Kaya dito sa ating pagtuturo, maraming pastor nagkikinig na sa ministry galit. Bakit? Tulog sila eh. Pero kung pakinggan lang sana nila kung gaano katindi ang mga pakinabang kapag tayo naging banal. Nabasa natin, di ba? Nung Lunes yata, inisa-isa natin ang iilan-ilan lang na tinatawag tayo lahat mga banal. Kasi pinupulaan tayo ng ilan na sinasabi tayo daw ay kulto. Kasi sinasabi na natin na ang mga Kristiyano ay banal. So binasa natin, ito nga, for the perfecting of the saints, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod. Ito yung pinag-aralan natin last time. Ang paglilingkod, kailangan mag-aral ka, mangaral ng iyong ipangaral. Mag-aral tayo ng good news by knowing the good news. Hindi bad news. Pag may pastor nagsasabi sa iyo na may sakit ka dahil patuloy ka namumuhay sa kasalanan, kapatid, hindi siya minister. Take note, ha?
Pag naghihirap ka, nagkasakit ka, sasabihin sa'yo ng pastor na kaya naman naghihirap ka, hindi ka nagbibigay sa church. Tandaan mo, tatak yan ng tulong. Tatak yan ng mga patay na pastor. Nililinaw natin, huwag sumama ang loob ng ilan. Kung ako pastor, makarinig ng ganun. O ba, siyempre, ang pupus damdamin ko. Pero alamin ko rin. Bakit? Ayan, andito sa verse 12. No? Pag sinabing ikaw ay nagkasakit, dahil patuloy ka na bubuhay sa kasalanan, patay din yan. Ang pastor na yan. Dahil ang dala ng mga pastor, good news. Nakita na nga resulta ng bad news sa'yo. Sasabihin pa rin niya na ikaw na namumuhay sa kasalanan, ay lalo na. Lalo na. So, ang gagawin niya dapat, unang-una, tanggapin niya siya ay banal din, at kailang ma-perfect niya sarili niya o ang kanyang mga sangkap magamit, lalo na ang pagtuturo, paano ang doktrina sinasabing totoo, kaya ginagamit ang banal na kaisipan ni Kristo, at sasabihin niya sa iyo, kapatid, kaya ka naghihirap dahil ang kamalayan mo mahirap. Ganito ituturo ko sa iyo, ha? Ganito ang kamalayan natin. Ha? Kung ano sa loob, yan ang sa labas. Ha? Lahat ng nakikita at hindi nakikita galing sa loob mo. Dahil si Kristo na sa iyo. Yan, ganun turuan ka niya. Ang sakit mo, yan ay bunga ng kamalayan mo sa loob. Naniniwala. Dahil ang pinakamakapangin sa mundong ito, paniniwala. No? So, ito sinabi ng Diyos. No? Pinagpala ka. Ito sabi ng Diyos, pinagaling ka na. Hindi ka pagagalingin, pinagaling ka na. Turo mo sa kanya, turo. Hindi sisihin mo siya. Ay, naman kasi na nabubuhay ka sa kasalanan. Naman kasi hindi ka nagbibigay sa church. Matulog yan. Kaya mga pastor sa lagi, paalala, wala tayong ganyang pagtuturo. Ha? Hindi natin pwede sabihin sa kanila yan. Na kaya naman di ka pinagpala dahil di ka nagbibigay ng tithes and offering mo sa church. O kulang ang pagbibigay mo. Huwag ganyan. Huwag. Salita ng mga tulog yan. Hindi yan sila minister. Okay? Okay, tuloy natin. Natanggap na natin yan, magpipreach ka. Okay? For the edifying of the body of Christ. Ito, dito tayo nga. Sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Unang-una, binanggit sa ikasasakdal ng mga banal. Para maglingkod daw o pumasok sa ministry at sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Sa makatuwid, itong mga banal, katawan ni Kristo. Correct? Sa makatuwid, ang mga banal, ang nakikitang Kristo. Dahil may katawan si Kristo. Balansehin mo mabuti. Sa ikasasakdal ng mga banal, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Si Kristo, kapuspusan ng Diyos. Si Kristo, Diyos. Si Kristo, may katawan. Sino katawan niya? Itong mga banal. Correct? Father Almighty, salamat po at inyo uli paunawa na malinaw sa amin itong aming tinatalakay na ikaw din. Salamat po, Abba, Daddy, Holy Spirit, Daddy. Salamat sa iyong pagtuturo, paggagabay sa amin mula sa loob namin, nagsasalita sa loob namin, kaya nakakapagsalita kami ng iyong salita. We bless you, we honor you, and we give you back the glory and the dominion. Sa pangalan ng aming katuwiran na kapuspusan mo na siyang aming buhay, si Kristo Jesus. Amen. Angels are getting in with dispatch you in Jesus' mighty name. Go forth. So, dito tayo sa katitibay ng katawan ni Kristo. Sa King James Version, ang tawag dito sa ikatitibay, edifying. Ito yung oikodomi sa Greek. Dahil ito'y katawan ni Kristo, at ito'y banal, at katawan nga siya ni Kristo, unang-una, siya ang nakikita
dito sa mundo na Kristo. Ulit. Dahil ang mga banal na ito na ikaw at ako ay katawan ni Kristo, sa makatuwid sa mundong ito may katawan si Kristo. Kung paano ang katawan ay isa, ngunit maraming sangkap, ganun din naman si Kristo. Unang Korinto 12:12. So atin lang balansihin, si Kristo sa makatuwid sa mundong ito ay may katawan. Kung may katawan si Kristo, malinaw na nakikita si Kristo. Dahil sa mundong ito, kung wala kang katawan, hindi ka makita. So, creation is in travail. Romans 8:19 hanggang 22. Ang nilalang, buong nilalang, hindi konti lang, buong nilalang, na namimigati sa paghihintay ng kahayagan ng mga anak ng Diyos. Kung hindi tayo tuturuan ma-perfect o sa ikasasakdal natin na mga banal, hindi mahayag ang mga anak ng Diyos sa mundo sa makatuwid ang kapaligiran natin na gustong-gusto na ipanganak ang iyong bahay. Gustong-gusto na ipanganak ang iyong farm. Gustong-gusto na ipanganak ang iyong sasakyan para makapag-minister ka, hindi niya maibigay. Bakit? Hindi ka pa na perfect. Hindi ka na naturo. Hindi tayo naturuan. Kaya hindi tayo lumakas. Hindi nahayag ang mga anak ng Diyos. So, marami sa atin, kapag naatake ng kahinaan, ng kahirapan, ng sakit, minister man o hindi, ano ang tendency? Ano kagad ang dating sa atin? Nawawalan tayo ng gana mangaral. Nawalan tayo ng gana dumalo sa mga gawain. Lalo na ang paligid mahirap. Bakit? Dahil hindi tayo tumibay. Nawalan tayo ng pag-asa, nawalan ng gana mabuhay, nawalan ng gana mag-aral ng salita ng Diyos, nawalan ng gana magkaroon ng pagtitipon o dumalo sa pagtitipon upang mapalakas. Ganyan ang tendency kapag hindi tayo na isasakdal. Now, ang sinasabing ikatitibay sa King James Version ay edifying. Ito po yung katawan o building. Ang building o katawan, kapag dumating ang bagyo, baha, unos, at ang building na hindi matibay, tatangayin siya ng unos, baha o bagyo. Unang-una, sa pagpapatibay ng building o katawan, ang loob ang unang pinatitibay sa pamagitan ng pundasyon. Tingnan niyo ko, pagka nagtayo sila ng building, hinuhukay ng malalim. Mas malalim ang baon ng pundasyon, mas matibay. Doon, hinuhukay ng malalim, may mga kabilya, yung mga malaking alambre, na kung ilang piraso yan, pinagtagni nila, tapos buhusan ng semento sa ilalim. Bago pa may tayo ang building, yung haligi muna, pinatitibay. Maraming haligi yan. Bago pa rin makita mo na may dingding na, may bubong na, gusto naman. Yan ang pagpapatibay. So, sa mga tuwid, din sa perfecting of the saints, ang una-unang pinatitibay ang kaluluwa ng tao. Ulitin ko pa. Ang unang pinatitibay ay ang kaluluwa ng mga banal
Dahil sa kaluluwa, naroon ang puso, kaisipan, at ang kagustuhan o ang desisyon. Pag hindi matibay itong tatlong ito, kaisipan, puso, at desisyon, kapatid, sa oras na inatake ng baha, inatake ng bagyo, itong kaluluwa, bibigay ito. Kapag ignorante, inosente, ang kaluluwa ng Kristiyano, yan ang sinabi ni Pablo sa mga Korinto, nangangamba ko na baka kayo maggaya kay Eva doon sa gitna ng paraiso, nakinig sa dyablo, natukso, nalinlang dahil wala kayong alam. Hindi kayo na isasakdal. So marami nananakawan, minsan nanakawan. Maraming klaseng pagnanakaw. Hindi ka nabuntis pag nanakaw yun. Ha? Kaya nanakawan dahil hindi matibay. Ilang taon na kayo nagsasama ng mister mo, hindi kayo nagkaanak. Wala naman kayong diferensya. Kahit may diferensya alangan naman pinag-asawa kayo ng Lord, no? Tapos hindi kayo magkaanak. Bakit? Ayaw niya magkaroon ng henerasyon ng greater truth na nasa iyo. So, kailangan pagtibayin, mapagtibay sa loob. Dahil ang atake sa loob. Ang iba naman nabuntis, nakunan. Pag gano'n na nangyari, wala na tumalikod na sa salita ng Diyos. Tumalikod na sa fellowship. Lalo siyang wawasakin. Paki-remind mo ang iyong mga kamag-anak, kaibigan. Ang sunod niyan, hindi lang ganyan. Pag nagnakaw ang demonyo, kung nanakawan ka niya 10 piso, sunod na nanakawan siya 100. So, kung hindi ka pa rin magpatibay, sunod na nakawin siya 1,000. Wala pong awa ang diablo. Ha? So, dahil hindi tayo matibay, hindi tayo nasakdal, pag dumating ang unos, ang una-una nangihina sa loob, kapag ang building, ang haligi, walang kabilya, at tinagpian lang ng ano bang pinagpapatong-patong natin? Ano yung bricks na yun? Hindi bricks eh. Yung hindi buhos na semento, mahina ang haligi mo. So sa reliyon, ganyan. Ituturo sa atin yung panlabas lamang. No? Hindi tinuturo ang katibayan sa loob. Anong nangyayari? Dati ka mahirap, lalo ka pa naghirap. Ha? Dahil hindi matibay ang katawan ni Kristo. Si Kristo na buhay mo, may katawan. Ito. Hindi lamang katawan pinagtitibay. Pag sinabing katawan, kasama ang loob. Ang laman loob. Ha? Bakit kailangan tumibay ang katawan ni Kristo? Pag tumibay ang katawan ni Kristo, tingnan niyo po kung anong mangyari. Hollow blocks daw, sabi ni Ate Jen. Hindi hollow blocks lang na pinagpatong-patong. Pag dumating ang bagyo, naku po, tumbayan. Walang kabilya, walang buhos ng semento. May daya. Ang construction niya may daya. Tinakpan ng hollow blocks. Binuhusan ng hollow blocks. Pero ang semento, ang kanyang pundasyon, hindi buo. Hindi matibay. Sa ikatitibay ng katawan o ng building. Alright? So, kapag ang ating pag-aaral ay hanggang reliyon lang, sekta, ganyan tayo. Tingnan niyo po. Matthew chapter 10 ulit tayo. Matthew chapter 10. Verse 7 hanggang 8 tayo ulit. Yung tinuro natin last time. Ito yung ministry. Bago ka pumunta sa chapter, sa verse 8, dadaan ka sa 7. Mag-aral, turuan, no, sa ikasasakdan ng mga banal, dahil yung pangaral mo, banal, salita ng Diyos. Kaharian ng Diyos. Hindi yan ay pamamahagi ng mga hindi banal.
Pwede mo ipamahagi yan habang kasunod mo si Kristo o sinusundan mo si Kristo, disipulo. Paano kung wala na si Kristo? Ha? Kaya sabi ni Kristo, pag gumalis ako, magkala kayo kasi babalik ako sa inyo, ako na kayo, kayo na ako. So yun na. May sasakdang yung sarili niya. Ngayon, sabi niya, ilan sa inyo, apostol, ilan ay propeta, ilan ay evangelista, ilan ay pastor at guro, para isakdang nyo naman ang kapatiran. Mga banal din sila. Okay? Verse 7. At samantala kayo nang naglalakad, bubuhay, kumaga, ay magsipangaral kayo. Ang pangaral na ito, hindi tuwing malinaw lang ang panahon. In season or out of season, habang nabubuhay ka sa mundong ito, mangangaral ka. Anong ipangaral mo? Mabuting balita. Ang nangangaral ng mabuting balita, mga taong mabuti. Anong mabuti? Sila ang mga matuwid, righteous, mga banal. Okay? Hindi reliyon ang pinangaral natin. Na nangasasabi, ito pangaral mo, ang kaharian ng langit ay malapit na. The kingdom of God is at hand, sabi niya dito. Nandito na ang kaharian ng Diyos. Ito ang pinangangaral ko. Dito sa ministry na ito, matindi ka. Dahil ang pinamamahagi mo, paghahari sa mundo. Take note. Kapag nasa ministry tayo, ang ating ibinabahagi, pinangangalandakan sa buong mundo, ang paghahari sa sanglibutan. Dahil sa sanglibutan na ito, may mga kalaban na dati naghahari, pero pinalayas na sila sa trono. Tingnan mo kung ano pinaghaharian nila. Pag hindi ka na isasakdal, hindi mo kakayanin ito. Verse 8, ito ang iyong paghaharian. Pagaling kayo ng mga may sakit. Yan. Pag wala kang kapangyarihan, hindi mo na isabuhay ang paghahari, hindi ka pwede mangaral ng kaharian ng Diyos nandito na. Sa Tagalog, sa English kasi, at hand. Ibig sabing at hand, nasa akin na. Kaya sabi ni Pedro, ginto at pilak wala ako, pero mayroon ako, bibigay ko sa iyo. Ibig sabihin na, ang kaharian ng Diyos ay malapit na, sa King James Version, ang kaharian ng Diyos ay nasa akin na. Okay? Nasa iyo na. Dahil nasa iyo, ikaw ang templo ng kaharian ng Diyos. Halina? Ang kaharian ng Diyos ay nasa iyo. So, pag sinabing, ang kaharian ng Diyos nasa akin na, tol, namnamin mo kaunti. Nasa iyo pala ang kaharian ng Diyos. Gaano kakatindi? Tingnan mo kung gaano kakatindi. Verse 8. Magpagaling kayo ng mga may sakit. Itong sakit, diablo ito. Nagnanakaw ito ng kalusugan, pumapatay ito, nangwawasak ito. Para mapagaling mo ang may sakit, hindi ba naghahari ka laban sa sakit? Dahil mapaalis mo ang sakit eh. Okay? Kung hindi ka maisasakdal, hindi tayo ma-perfect at hindi tumibay ang katawan natin. Building mula sa loob matibay, kita sa labas, sabi niya, patong mo ang kamay mo sa may sakit. Paano mo ipatong ang kamay mo sa may sakit kung sa loob may sakit? Hindi pwede yan. Kaya matibay sa loob, may mga kabilya, buhos, ang pundasyon. Kaya anumang dating ng unos, anumang dating ng bagyo, hindi matida. Etong katawan na ito. Okay? Pagbangon kayo ng mga patay. Take note. Gaano katibay ang nagpapabangon ng mga patay? Kung hindi tayo may sasakdal, paano natin magawa ito? Kung hindi tayo may sasakdal at hindi tayo tumibay, hindi natin kakayanin ito. Magpabangon kayo ng mga patay. Maglilinis kayo ng mga ketong. Itong ketong, panahon na yun, wala pang lunas ito. Ngayon, marami ng lunas ang ketong. So, ang ibig sabihin dito, mga sakit na hindi kaya ng siyensya. So, gaano kakatindi, kapatid?
Kung sana man lang matanggap natin na tayo banal. Dahil pag hindi ka titibay. Ayan ang linaw, verse 12. Ha? So kung masama ang loob ng mga nasa ministry dito sa turo natin, parang na rin sila sumama ang loob sa salita ng Diyos. Dahil yun nandun sa salita ng Diyos Ito ang sinabi dito sa Matthew 10 verse 8, mga disipulo pala sila. Pero tinraining na sila ni Jesus. Pero hindi nila nagawa dito, ang nagawa nila nung sila yung mga apostol na sila ay na-perfect na. Si Pedro, hindi pa niya nagawa ito. Ginawa niya sa mga gawa, chapter 3. Sabi sa lumpo, mula sa tiyan ng nanay niya, lumpo na Sabi niya, nanlilimos Sabi niya, wala akong pera. Naibibigay sa'yo, hindi ka matulungan ng pera. Pero meron ako, bigay ko sa'yo. Sa pangalan ni Jesus ng Nazareth, sabi niya, tumayo ka, hinawakan niya. Paghawak niya sa lumpo, tingnan mo, ang hawak, touch. Itong katawan na ito ni Kristo, pag nahipo ka, tapos ka. Kung mahina ka, titibay ka. Kung poses ka, tatalsik ka. Nagliliwanag ito sa kaluwalhatian, itong katawan ni Kristo na matibay. Pag hindi pinatibay ito, dahil wala nang tuturo sa atin, kapatid, lihans ka ng lihans, wala nangyayari. Hindi lang yan. Si Pablo na nagtuturo doon sa Efeso, ang pawis niya, dinala sa mga may sakit na alihan ng Diablo, ng layasan. Pawis niya, wala na siya ron. Gano'ng katindi ang tibay ng katawan ni Kristo pag naisasakdal. Bakit? Pati pawis mo, kapatid. Pati hatsing mo. Pag tinamaan ng Diablo, baliktad siya. Hatsing, hindi mo sinasadya. Mga pabangon kayo ng mga patay. Take note, kapatid, lahat ng uri ng patay. Kung hindi matibay, hindi tayo naisasakdal, dahil hindi natin natanggap na tayo banal, dahil tayo ay anak na ng banal na tatay natin, hindi mangyayari ito. Kung maaari, tayo naman ay naipanganak na ng banal na ama natin, pero wala naman nagtuturo sa atin, puro doktrina dito, doktrina doon ng sekta, wala rin mangyayari. Kaya marami dyan, bishop mismo namatay sa cancer. Hindi natin sila tinutuligsa, kundi naging halimbawa sila sa atin na huwag natin gayahin, na kailangan tayo ay mag-aral para mapagtibay ang ating katawan na katawan ni Kristo. Ngunit simulan natin sa paniwala na tayo binanal na. Unang Korintos 6:11, binanal tayo. Marami pang talata. Alright. Sunod. Mga palabas kayo ng mga demonyo. Kung wala kang paghahari, si Kristo na buhay mo hindi nahayag, hindi tumibay ang katawan niya, na buto at laman na ikaw, paano mo palayas ng Diablo? Kung nakita ka ng demonyo, anong gagawin mo? Noon, dahil wala ka pang sangkap para gamitin at wala nagturo siya para gamitin ng sangkap dahil hindi ka pa nga naman pinanganak. Pag nakaharap ka ng demonyo, dami niya, lalaki ng katawan, di ba? Sisiga. Kung nakita ng multo, anong ginagawa? Kandaripas ng takbo. Bakit? Patay pa sila, tulog pa sila Ito, demonyo to. Hindi to multo. Ang palalayasin mo. Alright? Tinanggap ninyo walang bayad. Ibigay ninyong walang bayad. Ano ito ang mga paghaharian natin? Efeso chapter 6. May 3 minutes tayo. Efeso chapter 6 verse 12. May labanan. Ngunit ang labanan na ito, kapatid, nagsisimula sa loob. Pag mahina ang loob, kayang-kaya tayo ng bagyo, unos, at kung ano mang kalamidad, kagaya ni COVID. Dahil wala naman silang panalo kung tumibay ang katawan ni Kristo. Ang pagtibay, ulitin natin, katulad ng building. May pundasyon, may mga kabilya, buhos, ang kanyang haligi sa loob. Ang iyong puso, ang iyong kaluluwa matibay. Dahil, ang banal na espiritu na buhay natin ay napagharian ang ating kaluluwa. Kaya ang kaluluwa natin naniwala na tayo banal
Saka tayo tinuruan ngayon kung paano mga sangkap natin na pagtibayin. Okay? Sapagkat, sabihin sa Efeso 6:12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo. Hindi po tao kalaban natin. Hindi laban sa mga pamunuan. Matindi yan, pamunuan. Ha? Alang pamunuan ang paliwanag natin noon. No? Sa bawat bansa may nakatalaga na demonyo. Pinaka-boss, pinaka-presidente. Tapos yan ay may mga alipore sila. Masyado silang arranged. Tawag ba? Masyado silang magandang hanay nila eh. Walang lamangan. No? Matibay ang kanilang hanay. Presidente. Meron siya mga senador. May mga congressman siya. Sakop ang bawat region. Buong mundo rin. Buong bansa. Tapos sa mga probinsya, may mga governor din siya. Si Emmanuel Eni, isa sa mga governors niyang Diablo noon. Politiko, kumbaga. Hanggang barangay, may barangay tanod siya. Hanggang sa bahay, may nakatalaga siya. Para i-monitor ang bahay at nakawan, patayin at wasakin. Yan ang kalaban natin, kapatid. Yan siya na sa pamunuan, may namumuno. Laban sa mga kapangyarihan, madjablo ito, laban sa mga namamahala sa kadiliman, sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. So, kung hindi ka banal, pinanganak ng Diyos na banal, hindi ka espiritu. Hindi ka lahi ng tatay ng espiritu. Ano laban mo dito? Dahil mga espiritu ito. Ukol sa mga espiritu ng kasama. Espiritu ito, kalaban natin. So kung hindi tayo mapagtibay, kapatid, isang malaking o isang pangailangan lamang, nagkakalaan ng mga 30,000, hindi na natin alam saan natin kukunin. Isang maliit na diablo ng COVID, hindi na natin alam paano palayasin. So, paano gagawin natin? Sa kasalukuyan, kung tayo estudyante, nakasunod ni Kristo, kailangan wag tayong sumala sa pagdalo sa mga fellowships na ginagawa natin na nagtuturo ng greater truth. Hindi ng reliyon. Punta ka doon sa reliyon ninyo, sekta ninyo, may dala kang pera, bigyan mo si pastor, bigyan mo church. Hindi na masama magbigay. Pero ano natatanggap mo kung hindi naman sila nagtuturo ng tama? Paano na ituturo? Sila mismo hindi matanggap na sila banal. Paano sila may sasakdal? Alright? So tingnan mo kung ano ang kalaban natin at kung hindi tayo mapagtibay, may sasakdal, ano laban natin? Kanya-kanya tayong lugar, katawan, trabaho, pamilya, iba-iba atake, kapatid. Tingnan mo. Kung doon ka lang sa reliyon, doon ka lang sa sekta, dahil dito na kami pinanganak, dito na kami mamatay, mabubuhay ka sa mundong ito, siguro mga ilang taon din, pero walang saysay ang buhay mo. Akala mo ba ang buhay sa mundo ay mag-ipon ng pera, magpaganda, bumili ng mga sangkap na pang-sosyal? Akala mo yun na yun? Na hindi natatakot ang diablo sa mayaman. Masama. Hindi masama ang yaman dahil magagamit natin sa ministry. Pero kung nabubuhay ka sa mundo dahil sa yaman, kapatid, bukas makalawa, iwanan mo yan. Pinakamayaman na namatay kailan lang, Pilipinas, naka-wheelchair, hindi niya makain ang adobo. May-ari siya ng mga malls. Nasaan siya? Naalala ko isang sikat na singer. Lady. Kilala mo yan? Kamakailan lang nawala siya. Asan siya? Anong legacy ang naiwan niya sa mundo? Kanta niya. Wala na yung mga kanta na bigo.
Pero, kung mapagtibay ang ating katawan, as for me and my household, we shall serve the Lord, our God, our life. Apo at mga apo mo, umuusok ang anointing. Matthew 10 verse 8, nagpapabangon ng patay, nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapalayas ng dyablo. Libre mo na tanggap, libre mong ibigay. Pero sikat ka lang sa mga kanta, sikat ka lang artista. Anong mamanahin ng iyong mga anak? Anong maiiwan mong alaala sa mundo? Yung mga kanta na kung anong-anong kabiguan na iba tayo, kapatid. Binanal tayo. Nandito tayo para magturuan kung paano gamitin ang mga sangkap ng mga banal at mapagtibay ang katawan ni Kristo. Bukas, kung may panahon tayo, sundan natin. Doon pa rin tayo sa verse 12. Pero kung may time kayo, basahin nyo na, no? At i-advance nyo na sarili nyo sa assignment nyo, kumbaga. Alright? So, hanggang dyan lang muna tayo. May kalaban. Tandaan natin, may kalaban. Ha? Kung hindi tayo matibay, anong kalaban-laban natin sa kanila? Ang mundong ito, labanan ng mga Diyos. Politika. Efeso 6:12. Mga Diyos sila. Labanan po ng mga Diyos sa mundo. Efeso 1:17 hanggang chapter 2. Basahin mo. We are far above every principality and power and dominion and might. Higit tayong mataas sa kanila, mga Diyos. Kilang Diyos ng sanglibutan. Ngunit tayo lahi ng kataas-taasang Diyos. Anak tayo ng kataas-taasan. Awit 82 verse 6. Pero kahit na anak tayo ng kataas-taasan, kung hindi tayo ma-perfect, kapatid, dalayan natin pakinggan na tayo banal, mamamatay tayong katulad ng taong ordinaryo. Huwag mangyari ito sa atin dahil nagtuturo tayo ng perfecting of the saints. Huwag kayong pumayag, guys, lalo na tayo mga bata pa. Huwag kayong pumayag. Maging kamalayan natin na tayo lahi ng banal nating Ama. At kailangan natin ma-perfect ang ating pagiging banal, mga sangkap ng banal upang tumibay ang katawan. Dahil meron tayong misyon, may ministry tayo, ambassador tayo ni Kristo sa mundong ito. Okay? Father, salamat po uli at na-remind kami. Meron kami palang dapat pag-aaralan at pagtitibayin. Father Almighty, Abba, Daddy, Holy Spirit, salamat po. Salamat. At lagi mo nire-remind sa amin na dapat na simulan na, kung hindi pa nasimulan, ang pagpapatibay namin. Dahil kami ay binanal mo, hindi para sa anong paman, kundi dahil sa iyong gawain, sa iyong paghahari sa mundong ito. We bless you, Father Almighty, great I am. In the mighty name of our Yeshua HaMashiach na buhay namin, nakapuspusan mo. We bless you. Amen. Thank you, angels of God. We bless you, guys. Go forth, continue your job. Salamat, guys. Sana hindi kayo magsasawa. Dahil hindi naman ito akin lang. Darating ang panahon, magugulat ka. Kung hindi ka ganito magturo, magugulat ka. Pagdating ang panahon, sabihin mo, ganito pala. Simple lang pala. Ganito din pala ako, higit pa. Sabi ni Jesus, higit pa sa ginawa ko, magagawa ninyo. Ganyan ang leader. Pag nakikita ko siya na ate CJ, ate Sheena, pag nagpupreach, no? Alam mo, masaya ako. Para ko nakita ang kapanalunan sa mga batang ito na wala pang 15 years old, nagpipreach na. Kaya kayong mga mahigit 15 years old, ha? Please naman, mga ate, mga kuya, I love you. Ha? Tuloy naman ninyo. Ano. I love you guys. See you tomorrow.